Ano ang naputol na mensahe ni Vegapunk? Bali sa video nga na to pag-uusapan natin yung mga topic na hindi natin natalakay sa mismong chapter review natin. At para umpisahan nga itong topic natin mapunta na kaagad tayo sa Ancient Robot. Marami nga ang nagsasabi na katapusan na daw niya, or itong atake daw na ginawa sa kanya ni Gorosei Mercury tuluyan na siyang sinira. Since oo nga naman, ipinakita nga sa atin ni Oda yung mga wasak na parts niya sa isang panel. Plus idagdag mo pa itong pagbabanggit ni York na it's over, talagang mapapaisip nga tayo na talagang hindi na nga gagana itong Ancient Robot. Pero para sa akin nga hindi ganito yung sitwasyon. Dahil imagine, ilang chapters binild up ni Oda itong paggalaw ng Ancient Robot. Dahan-dahan nga niya tong pinapagalaw kada chapter. Kaya naman kung itong atake nga lang ni Gorosei Mercury masisira na siya, I doubt na ganito nga yung nangyari. In short, para sa akin nga tatayo pa itong Ancient Robot at lalaban pa. Paniguradong hindi pa nga ito yung katapusan niya. Dahil nga sa nakakuha na ng window time itong Straw Hat Pirates para makatakas sa mga Gorosei, siguradong gagawin ng Ancient Robot ang lahat para mapigilan itong mga Gorosei. Ngayon kung ganito nga ang magiging idea na pipigilan ng Ancient Robot itong mga Gorosei na habulin itong Straw Hat Pirates, syempre kailangan ng purpose ng mga Gorosei para manatili silang kalabanin itong Ancient Robot. Since kung confirm na nga at nasira na nila yung broadcast ni Vegapunk, which is ito nga yung point kaya nila inatake itong Ancient Robot, ano pa ang rason para atakihin pa siya ulit? Panigurado mababalik na sa Straw Hat Pirates yung atensyon nila, since successful na nga nilang nasira yung signal sa loob ng Ancient Robot, diba? Bali ang tingin ko ngang sagot dito na kay Vegapunk mismo. Sa tingin ko nga may mas malalim na rason kung bakit sa dinami-daming lugar sa Egghead Island ang naisipan niyang paglagyan ng signal ng broadcast niya sa Ancient Robot. So ang idea nga mabobroadcast ng Ancient Robot sa mundo yung mismong na-experience niya during Void Century. Kumbaga makakakuha tayo ng point of view niya sa kung ano ang nangyari 800 years ago. Sa mga magtatanong nga kung possible ito, nakita na nga nating naging posible ito nung time na makita ni Bonnie yung naging experience ng tatay niyang si Kuma. Nakita nga ni Bonnie yung point of view ni Kuma kung paano siyang pinahirapan ng mga Celestial Dragons up to sa point na isacrifice ni Kuma yung sarili niya para sa kanya. So possible itong senaryo na to. Ngayon kung ito nga ang mangyayari magkakaroon na nga ng purpose itong mga Gorosei na patuloy na labanan itong Ancient Robot na hindi mababaling yung atensyon nila pabalik sa Straw Hat Pirates. Syempre as antagonist sa nangyaring Void Century na ayaw mong malaman ng mga tao ang buong history, gagawin mo ang lahat para matigil itong broadcast na to. Kaya malamang pagtutulungan ng 5 Gorosei itong Ancient Robot kung sakali nga at i-broadcast neto yung nangyari sa kanya 800 years ago. Bali idea lang naman yan. Ngayon mapunta naman tayo kay Smoker. Alam kong hindi lang ako ang nagulat sa appearance niya sa chapter ngayon. Malamang kayo rin. So ang huli pa nga nating kita kay Smoker during Punk Hazard arc pa, kung saan kasama nga siya sa mismong arc na to. At after almost 500 chapters nga muli na naman natin siyang nakita. Bali isa nga itong karakter ni Smoker sa pinaka nagmarka sa buong series ng One Piece. Dahil similar nga kila Garp at Roger na sinasabing naghahabulan sa buong karir nila as a pirate at marines, similar nga yung vibes neto kila Luffy at Smoker. Dahil sa unang major saga nga netong One Piece na Alabasta Saga, hinahabol na ni Smoker itong si Luffy up to sa point ng Marineford War. Ngayon kung ganito naman pala yung tingin natin kay Smoker na para siyang si Garp kay Goldie Roger, bakit pinalipas pa ni Oda yung 500 chapters bago siya ibalik sa kwento? Ang tingin ko ngang sagot dito dahil sa nagtraining siya. Yes guys, nagpalakas itong si Smoker. Dahil pagtapos nga ng 2 years time skip at nakita natin ang improvements ng buong Straw Hat Pirates, itong si Smoker nga parang similar pa rin yung lakas niya although 2 taon na ang lumilipas. Nakita nga nating wala siyang kalaban-laban kay Doflamingo. Similar kay Trafalgar Law mabilis nga rin siyang natalo neto. At even kay Virgo pa nga lang hindi niya na ito
ito kayang patumbahin. At dahil nga sa mga rason na to, sa tingin ko nga na gumawa ng paraan itong si Oda para i-showcase sa atin ni Smoker na lumakas na talaga siya. Intentionally nga siyang hindi sinama ni Oda sa pagsugod ng sword sa Chinosu para i-reserve itong karakter niya. Yes, ang prediction ko nga makikita natin itong si Smoker sa parating na arc na Elbaf arc. Dito nga niya ipapakita sa atin yung major upgrade ng power niya. Sa mga magtatanong nga kung possible ba ito, sa tingin ko naman na oo. Dahil recently nga lang nakita natin kay Rablucci yung ganitong sitwasyon. Makailang beses nga siyang nagka-cameo sa bawat arcs. At nagulat na nga lang tayo na na-awake na pala niya itong Devil Fruit niya. So major upgrade nga ito sa part ni Rablucci. Bali ang tingin ko namang magpapa-level up kay Smoker para ma-separate siya sa lahat at talagang mapapansin natin yung improvements niya sa pamamagitan ng pag-awake niya sa Devil Fruit niya. Yes, hindi pa nga tayo nakakakita ng awakening ng isang Lugia Devil Fruit. So kung sakali nga at magawa ito ni Smoker or talagang ma-awake niya itong Devil Fruit niya, panigurado. Sobrang laking power up neto para sa kanya. Mababago yung pananaw natin sa karakter niya bilang mahina. At ang magiging image niya na sa atin magiging isa na siya sa mga high tier members ng Marines. At plus points nga rin ito sa pagiging candidate niya bilang susunod na admiral. Ngayon mapunta naman tayo sa mensahe ni Vegapunk. Bago nga maputol itong announcement ni Vegapunk patungkol sa mga taong may letter D sa mga pangalan nila, nakapagbitaw pa nga siya ng isang sentence, which is ito nga yung among you there is. So para sa akin nga base lang sa analysis natin, ang possible nga nakarugtong neto chosen one. Yes guys, kumbaga yung sentence ni Vegapunk magiging among you there is a chosen one. Balisan ba ako nag-come up sa ganitong idea? Nakuha ko nga ito kay Whitebeard dahil during Marineford War nga nung time na malapit na siyang mamatay, nagbitaw nga siya ng huling mensahe para kay Blackbeard. Nabanggit nga ni Whitebeard kay Blackbeard na hindi daw siya yung taong hinihintay ni Roger. So sa statement pa lang na to magkaka-idea na tayo na nagkaroon talaga ng pag-uusap itong sila Roger at Whitebeard patungkol kay Joy Boy, na merong hinihintay itong si Roger na nagtataglay ng letter D sa pangalan na magiging future Joy Boy. At since meron ngang D sa pangalan si Blackbeard, na-realize nga ni Whitebeard na yung tinutukoy sa kanya ni Roger na Joy Boy malayo sa pagkataon ni Blackbeard. Kaya naman napagtanto nga ni Whitebeard na hindi si Blackbeard ang hinihintay ni Roger, hindi siya ang chosen one. Anyway, ayan na nga yung analysis natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1117. Kung natripan nyo nga itong extension review natin para sa chapter na to, huwag nyo nang kalimutang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!